Isang ahente ng PDEA ang umano'y pumutok sa galit matapos malaman ang di umano'y pagkilos ng Pangulong Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos. Ayon sa ulat, tila may malalim na sama ng loob ang nasabing ahente sa mga nagaganap sa gobyerno. Sa kasalukuyan, tila lumalaki ang agawan ng kapangyarihan sa ating bansa. Ipinahayag ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang opinyon sa issue at sinabing may kailangang gawin upang linisin ang gobyerno. Ang malawakang demonstrasyon at pagkilos ng mga mamayan ay nagpapakita ng damdaming pambansa sa sitwasyon ngayon. Marami ang nag-aabang at umaasa sa mga susunod na pangyayari. Hinihikayat ang lahat na maging maalam at mapanuri sa mga nangyayari sa lipunan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung pagtutok kagabi o kahapon dyan sa Pilipinas na kung saan ay finally lumantad na nga itong si dating o former PDEA agent Jonathan Morales. Pero ano baga? Ano baga ang kwento sa likod ng interview? At kumusta na si Marcos Jr.? Ay, by the way, dahil may mga daga sa Malacanang, ang ating outfit today ay pang Disney, di ba? Kasi ginagawang katawa-tawa ng Jutang Ginemes na Liza Tanas at Kuting Jr. ang ating mga kababayan. Kaya kompleto tayo ngayon sa drama. So ito si Mickey ba yan? O basta, Disney Channel. Oh my goodness, mga kababayan. Kahapon, as in sobrang bangag-bangag na tayo sa Kapaguran. Okay nang mabangag tayo sa Kapaguran, wag lang sa pulburon. Kung naalala ninyo kahapon, actually wala po akong intensyon na interviewin si Mr. Morales, si PDA. Public display of biga-biga kasi to si Lisa at saka si Marcos kaya naisip ko yung PDA nila. But anyway, wala po akong plano talagang interviewin ito si Mr. Jonathan Morales kasi nakisuyo ako dun sa namin yung common friend na noon gusto ko siyang interviewin at ayaw po talaga niya magpa-interview. At ang sabi niya sa akin ng aming common friend sa Senate lang daw siya magsasalita. So hindi talaga sa kay Maharlika. So, eksenang ganap kasi mga kababayan, yun ang problema kasi the more na sinusuppress ang taong bayan, the more na mag-ignite. Sabi nga ni Joey, shout out kay Joey, kay Pritong Lamok. Masarap pa yan, Pritong Lamok. Puno-puno ng dugo ni Lisa Sumag-iyo. Anyway, mga kababayan. So, yesterday, once more, nasa duyan tayo, di ba? Sabi ko, nag-vlog tayo na maaga, kasi ayoko talagang sapawan ng limelight yung mga maisog natin mga kababayan na magdadaos doon sa kanilang freedom of expression sa Bustos, Bulacan nga. Wala akong kaplano-plano kasi ayoko nga sabayan, gusto kong makinig. So that was our first vlog yesterday. So like after 2 hours, nalaman ko na kila Mother Pebbles, kila Joey nga na hinaharang sila, narinig yun naman sa interview. So, syempre, umusok na naman ng ngangabels ng lola ninyo. Dahil bakit pinigilan nitong nitong kongresista at itong mga tiwali dyan sa Bustos, Bulacan at yung mga polis. At ako I totally understand na yung mga polis, wala rin silang magawa. Kaya sila sumunod kasi it's either tatanggalin sila sa trabaho o gurgurgurin sila, if-floating sila. So doon sa mga pulis, actually wala akong galit doon palangga Dahil sa totoo lang, ang hirap ng sitwasyon nila. Doon naman sa kongresista, definitely, hawak siya ni Tambaloslos, mga kababayan. Siya ay, Okay, itong si, pangalan nito, Tina Pancho, di ba? So wala naman ako wala talaga. Personally,
wala naman, din naman ako nakikipag-away sa mga ano, sa mga palangga kahit minumura niyo ako. Ang inaaway ko lang naman talaga yung mga salot sa bayan, katulad ng mga bangag, di ba? So that was 2 years, 2 years, sorry. Kasi bangag tayo ngayon, ngarag eh. So that was 2 hours after na nalaman ko na pinigilan, hinarangan nila ng mga monoblock, ng mga motor, ng mga sasakyan, tapos all of a sudden, nag-change ang mind ng owner ng private property, owner ng private property, na kumbaga all set up na, humingi na ng permit yung TAPS, coalition, kumbaga yung mga nag-organize nitong Maisog Rally na to, na in-express lang nila yung kanilang kalayaan na magpahayag at kalayaan na i-ere ang kanilang saloobin na dinggin sana ng buwaka ng Genemis na Jutang Genenes na Marcos Jr. na ito, na kuting-kuting, meow, naku, nakakaloka na. So anyway, so that was after 2 hours. Then yun na nga, nag-usap-usap kami ni Joey, galit ako na talagang bonggang-bongga, gusto kong kumain ng pusa nung time na yun. Gusto kong lunukin lahat ng mga pusa na makita ko kahapon. At lahat ng ahas, gusto kong gawing barbecue talaga kahapon. Kasi gigil ako eh. Kaya hindi lang ako gigil. Kasi ito po ay talagang pagyurak sa karapatan natin. Ito na nga lang yung power natin, boses. Pati boses natin, bubusalan tayo. So, na-interview ko nga, alam nyo naman, na-interview ko si Joey, yung grupo, sila lahat doon. Then nagkaputol-putol ang signal, so frustrated na naman ang lola niya. During that time, I was so tired already. So ayoko naman, masira yung, may palabra de honor tayo na gusto ko silang interviewin. So even, I was so tired that night, so inantay ko sila Joey na makarating sa lugar na kung saan merong signal kasi inulan pa sila, nagkaroon ng, according to them, parang may cloud seeding na naman si Ahas. Kumbaga sinabotahe talaga yung event. So that was third na, no? So nagkapag third interview na tayo. So patulog na ako noon actually. Pero punong-puno ako ng not-relieve kasi alam niyo naman yung mga tanong ni Palangga eh. Sabi ko, jutang jeans talaga tong buwaka ng inang mga ahas. So ganon talaga. That's me. That's my everyday vitamins, yung murahin sila. Sabi ko, ang kapal ng pagmumukha nila na harangan, supilin ang malayang pamamahayag, manakit, mag-arkila ng mga tao, yung mga biktima, even yung mga reported na inarmasan nila ng mga batuta o ng mga yantok, ng mga tambay, hindi mo rin masisisi yung mga yun eh. Yun yung tinatawag na kapit sa patalim. Ikaw ba naman, kung wala kang pera, wala kang pangkain, nakatambay ka doon, biglang may nagsabi sa'yo, ito, yantok ka, mag-acting-acting ka lang, kunyari na tapang-tapangan ka, o ito, may 500 ka, tapos may pabili ka na ng bigas, So, again, so paano ako nag-came up sa interview with former agent Jonathan Morales? So, yun na nga, minessage ko yung aming common friend. Sabi ko, Palangga, baka na naman pwede na magpa-interview ngayon si Mr. Morales. Kasi, yun nangyari dito sa Bulacan Kako, I hope you guys are aware, na hinarangan nila ng mga truck, ng kung ano-ano. Sabi ko, baka sa hearing, Kako, hindi na makarating si Mr. Morales doon. Baka paglabas pa lang niya, gurgurin na siya. Sabi ko, it's better na ipalam natin sa taong bayan na, syempre, we have to be realistic kasi manggugurgur talaga mga buwakang Genemis na ito eh. So what if, di ba? And we are praying for Mr. Morales, di ba? On the way sa Senate, bigla siyang gurgurin. Kasi nakita niyo yung ginawa nila. Imagine, sabi ko nga, dito sa Bustos, Bulacan, even though we are in the age of technology, social media, lahat pwedeng mag-picture, mag-video, mag-forward ng kung ano mga nangyayari, actual na pangyayari, pero nagagawa nilang yurakan at babuyin at pagtripan tayong mga Pilipino. So, sabi ko doon, paki-convince naman si Mr. Morales. Baka pwede naman siyang i-interview kasi para din naman sa kanyang security ito. Na whatever kung anong gusto niyang pag-usapan namin, kung anong gusto niyang isagot doon sa tanong, kasi doon lang naman dito lang naman ako iikot dito sa documents na natanggap ko, ganyan. So finally, napapayag nga natin natin siya kagabi na pa-interview. So ito yung sinasabi ko na
pilit nilang binubusalan yung boses ng bayan. Then, without us knowing, God is working kung paano kung paano niya dadalhin ang lahat sa tama. Bakit? Naisip ko ba nung gabing kahapon na interviewin ko to si Mr. Morales? Ayaw nga magpa-interview nun eh. 'Di ba? Kinukunik ko noon ko pa gustong interview. Ayaw niya talaga. Ang sabi niya, doon ako sa Senate. Oh. Ay sabi ko sa friend ko, kumbinsihin mo na to, baka magorgor siya. Sabi ko ganun sabi ko, mabuti pang magsalita na siya ngayon. So finally, na-interview natin. And I am thankful na nandoon kayo at narinig ninyo na, again, hindi po AI yung ating information na natanggap. Kasi nga, permado niya ito. Okay? Ayan, ulit, permado niya yan. So, okay, balik tayo nung time na nilabas ko ito. Di ba? In-email to sa akin, random person that I really don't know kung sino man yung kisihodang ito. But nung na-receive ko ito, syempre, binerify natin sa ibang mga kachika boom natin. Totoo ba to? Baka mamaya AI to, sabi ni Pidea Lazo, di ba? Sabi nila AI, sabi ng Malacanang. So finally, nung inilabas nga natin to, it was my decision to intentionally cover the name. Okay? Talagang kinover ko to for what? Nung una ko itong nilabas na ni-repost ng Daily Tribune. Kasi alam ko, i-discredit nila etong naka-sign dito, nakapirma dito. Okay? I-discredit nila to. So sabi ko nga sa inyo noon, kung let's say for example, sasabihin ng PDEA, kung hindi AI, yung isasagot nila, kasi kung hindi ko tinakpan, sasabihin nila, ay, si Morales ang daming kaso niyan, ganon. So, on their part, parang mayroon silang laban, parang may edge sila sa laban ng katotohanan, at syempre sila yung kasinungalingan. So, hindi nila ma-counter during that time, kasi nga hindi ko pinakita, mga kababayan, yung signature, kinover ko. So, inantay ko talaga, actually naman ako inantay. Wala akong inantay na tamang panahon. I just go with the flow. Ano mangyayari? Kung lalabas ba itong si agent na to, di ba? Edi good. Pero never ako nag-effort. My God, sabi ko, talagang ang tadhana ay dinadaan niya lahat sa tama at para sa Pilipino. So ngayon, hanggang sa naglabas nga sila ng AI, di ba? My God, Lazo, Jutang Genemes ka. Kayo mga tiwali sa PDEA, hindi na kayo kinalibutan. Lalo ka na Marcos Jr., alam mo kung matino kang bangag ka, bumaba ka na. Di ba? Huwag mo nang antayin kakarayin ka ng taong bayan. May kapal pa kayo ng mukha. Alam mo sa sarili mo, Lisa, na bangag kayo. Alam mo, Marcos Jr., na pati mga anak ninyo ay bangag din. I'm not supposed to say this. Okay? We'll see kung paano ko ba ito i-deliver. Kung paano ko i-deliver na maganda. Okay? May 9, nung nandoon ako sa kung saan yung celebration, di ba? Isa sa anak mo, Kuting. Ito, I swear to God, tandang-tanda ko to. Sinabi ko to sa closest friend ko at sa mga palangga ko na hindi niyo kilala. Okay? Isa sa anak mo, Marcos Jr., bangag nung gabing yon. Hulaan nyo na lang kung sino. 3 anak mo, na-meet ko, nandoon sa celebration. At isa sa pinakabangag, nakausap ko. Ay, 3 naman nakausap ko, okay? 3 naman yun nakausap ko, may picture ako doon sa kanila. Pero yung isa kabangag na anak mo, galing, okay? Ito ay testimonya ng isang taong naka-witness, naka-eksperyensya ng pangyayari noong Mayo 9, taong 2022. O, di ba? Kunyari nasa korte tayo. Tandang-tanda ko pa, nung bata pa ako, di ba? Tandang-tanda ko pa, nung bata pa ako. Alright. So, galing yung Junakis mo, Marcos Jr., itong isa sa mga anak mo. Okay? Galing siya doon sa secret voting room. Secret counting room. Yun yung pinag-uusapan namin ni Attorney Glenn Chong, na parang call center. Nung nakita ko, yung isa sa anak mong sabog, okay? Sabi natin ko, hi, chuchu-chuchu. Okay, can we take picture? Tapos nag-video pa nga ako. Siya, may video ako sa 3 anak mo eh. Tapos, nawindang ako sa reaction nitong isa mong anak na pula ang mata at sabog na parang mapungay-pungay.
Okay? Pero ito'y ano ko lang to, observation ko lang. Wala akong nakitang pulburon during that time. Pero the way he behaves, sabog talaga. So ngayon, inagaw niya pa nga eh. Nagulat nga ako, inagaw niya yung phone ko na parang, sabi ko, can you say something? Sabi ko sa kanya, can you say something to my Maharlikan, friends sa inyo, sa mga follower ko? Inagaw niya yung ganun yung cellphone ko. Pero hindi naman agaw na nagagalit siya. Yung wala sa normal na asal ng isang disente na inyong press release sa taong bayan. Wala sa asal ng matino na sinasabi ninyo, na sinabi ni Lisa, very British but very plunger of inodoro, like Sandro. Magkarami yun Sandro is very British like plunger of inodoro. Okay, gusto mong sosyala 101. Okay, balik tayo. So inagaw nitong isang bangag mong anak, yung phone ko na parang sabi, let me do it, parang ganon. So doon, bilang isang normal na tao na hindi nagpupulburon, I can sense, I can feel na kargado siya, whether siya, well, I don't think na lasing kasi hindi ako nakaamoy ng alak eh. Kung alak yung naamoy ko, masasabi ko siya ay lasing, bangag sa alak. Pero nung nakita ko talaga, actually, tinawagan ko kaagad yung aking palangginging. Okay? So, syempre, kinukwento, di ba, pag may mga palangginging ka sa buhay mo, kikwento mo kung ano yung mga nangyayari sa eksena doon. Sabi ko, dito na, BBM is winning, da-da-da-da-da. Sabi ko, ganyan ko lang to kinuwento sa inyo kasi I was protecting them. You know that. I was protecting this bangag family. So, tinawagan ko yung palangga ko. Sabi ko, namit ko na yung mga anak ni Kuting, sabi ko ng gano'n. Hindi pa Kuting, ni BBM, namit ko, pero yung isa niyang anak mo, ang sabog, sabi ko gano'n. Candidly, sinabi ko, mukhang sabog, sabi ko ng gano'n. At ito nga, napapaligira kami ng mga oligarchs. You know that yung mga oligarchs, di ba? Sinabi ko sa inyo. Tapos sabi nga itong ng palangginging ko, ano ka ba? Sabi niya na gano'n. Nandiyan ka sa loob ng nila, ng teritoryo na nagsasalta ka ng ganyan. Ano magagawa ko? Talaga namang sabog. Sabi ko, hello. Because this is me. This is my personality. Hindi ako yung parang titiisin ko na lang. Kailangan maisabi ko sa isang taong, somehow na kaibigan ko, pagkakatiwala ko. So, Marcos Jr., isa dun sa anak mo, sabog. O baka nga ikaw during that time. Pero parang si Kuting noon, parang hindi pa siya sabog. Baka nung kinagabihan na siya or in the middle of the night pa siya nagsabog-sabog. Okay. So, yun lang yung mga na-experience ko. Okay. Actually, may video ako noon eh. Napakita ko na yun sa inyo, yung iba sa inyo palangga, alam nyo na yun kung sino. Okay? Basta isa sa kanila sabog nung time na yun. Okay, balik tayo dito. Kay Mr. Morales. So narinig ninyo sa interview niya, so kasalanan mo to, Lisa. Okay? Kasalanan nyo lahat to. Kung hindi nyo pinigil ang maisog rally, wala sanang naganap na interview with Mr. Former PIDEA agent Morales. Kung hinayaan nyo sanang magdiwang, mag-freedom of expression, mag-express, maglayang, magpahayag ng mga grievances ang taong bayan. Kaso likas kayong mga buwakan ng GNMS, kayong mga diktador. Pinatunayan ninyo sa mga sinasabi nating dilawan noon na kayo ay magnanakaw, diktador, pulboronic, lahat na ng kasamaan na ibinato sa inyo for 30-something years ay pinatunayan ninyong ginayupak kayo kahit sa kabila ng technology ngayon, gusto nyong supilin, gusto nyong siilin ang aming mga karapatan. Sabi ko sa inyo noon pa, nung ako'y unang nagsalita, ang bunganga o nganga bells ng taong bayan, ang nganga bells ko, parang tubig sa ilog o sa busay o sa falls. Na kahit lagyan mo ng dike, lagyan mo ng harang, lagyan mo ng basahan o sapakan mo ng kung ano-anong harang, bubulwak ng bubulwak ang impormasyon. At hindi lang yan, dadami ng dadami ang mga taong naging witness, naging kabahagi ng mga kwento ng mga pang-aapi nyo o pagiging pulburo ninyo, katulad nga nito ni Mr. Morales. So ano yung nakita ninyo kagabi sa interview? So, in-identify niya na yes, pinaliwanag niya kung bakit walang control number, in-identify niya ang kanyang perma, lahat, in-identify niya yung picture, sinabi ko, paulit-ulit kong sinabi sa kanya, kasi parang it's like cross-examination, no? Hindi man tayo abogado, pero kino-cross-exam natin siya na ano yung nakita mo sa picture? Nakikita mo ba si Kuting? Actually, gusto ko sanang sabihin sa kanya at tanungin sa kanya,
Ito galing to. Ito galing to kay Mother Pebbles. Okay, Mother, this is for you. Mother Pebbles Talakera. Sabi ni Mother, sabi niya, Nak, sabi niya dapat tinanong mo kay doon kay PIDEA agent na kung nakita niya ba si Lisa doon sa picture na nagpupulburon. Eh sabi ko, Mother, hindi naman nakasama dito sa sa authority sa pre-op report. So definitely, pero joke lang yun ni Mother, okay? Sabi ko kung pwede lang, pero definitely it's irrelevant. Okay? So ngayon, irrelevant yun. Alam naman namin ni Mother yun, nagjo-joke lang tayo. So ngayon, pinatunayan pinatunayan ng isang PIDEA agent yung pangyayari at ibinalik niya tayo sa March 10, 2012. Yeah, 2012. Na kinonfirm niya na yes, siya ang gumawa nitong operation report na ito. May higher ups na nagpatigil na magpumigil dito at hindi lang niya na isiwalat sa atin kasi nga gusto niya sa Senate niya ito pag-uusapan. So, pahiya na naman ang PIDEA at ang Kuting administration na ito ay AI or artificial intelligence. At sabi nga ni Dance Scorpion dyan, it's awesome interview. Thank you, Dance. It's awesome interview instead of AI. So napatunayan. So ano ang gagawin ngayon ng Malacanang at ano gagawin ng kanilang budget sa presidential communications? Siyempre, i-discredit nila. Ano yung discredit? So ngayon, nilalabas nila, may nakarating sa akin na informasyon, yung mga pagkaso kay Mr. Morales. At pagkatapos ng Senate hearing, for sure, magpapa-interview siya uli sa atin, pag-uusapan natin yung mga kasong yun. Kasi, ang mga kasong ibinato sa kanya, kinasuhan siya dahil nga sa kanyang pagtatrabaho ng tama. Right? Kinasuhan siya dahil ginagawa niya yung trabaho niya. At ang mga kaso niya na yun, hindi siya na-convict. Okay? Basahin nyo dyan. Yung mga syunga, basahin nyo dyan. Hindi siya convicted or panalo siya sa mga kaso niya. Diba? Yan kasi ang gawain ng mga demonyo sa gobyerno. Actually, nung natanggap ko tong informasyon na to, ginugel ko na siya. Pinag-aralan ko na siya kung sino siya. Noong March last year of 2023, may kaso din binato sa kanya. Kasi napag-alaman ko, bago ko pa siya na-interview, ito ay preparation na kapag lumabas ang papel na ito, pinaghandaan na to ni Lisa, mga kababayan. Na kapag lumabas na ang papel na ito, i-discredit nila etong si Mr. Morales. Okay. So hindi porket may mga kasong binato sa kanya ay wala na siyang kredibilidad. Doon nagkakamali ang mga syunga at hindi ginagamit na utak, okay, ng mga bangag na tauhan ni Lisa. Like ako, 'di ba? Kinasuhan ako ni Lisa Tanas diyan gamit ang mga proxy sa Pilipinas, pati sa Amerika, 'di ba? Excited na sila. Akala mo naman panalo ng mga putang. So hindi anybody, katulad ni Lisa, ay pwedeng kumaso. Sabi ko, kahit hindi ko nga alam, baka 1 million na yung kaso ko sa Pilipinas, di ba? Without me knowing. Di ba? Na baka nga kayo dito na nagko-comment. Oh, kunyari sino dito? Sino yung mga nandito, mga palangga ko? Oh, si Pritong Lamok. Oh, kunyari Pritong Lamok. Oh, hindi mo alam dahil kaka-comment mo dito sa akin, hindi mo alam may kaso ka na. Kasi pwede ka nilang gawa ng address katulad ng ginawa sa akin. So, hindi yun makakapag-define sa isang tao na walang kredibilidad. The question is, convicted ba siya? The same thing sa akin. Ako ba ay convicted? Criminal ba ako? Kung merong criminal dito, si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. at the rest ng mga kasabwat niya. Ikaw ang criminal, Lisa. Kaya kahit mag-file ka sa amin ng kaso, ubusin mo ang pera ng bayan na ninayupa ka, hindi ka namin uurungan, tandaan mo. Okay? May chocolate pa yata yung, buti nawala na ako, may isang chocolate. So, hindi ka namin uurungan kung katotohanan lang ang labanan. Kaya nga inaakusahan kita, Lisa, na kidnapper ka. Putang ina, that is high crime.
na hindi dapat pagbaliwalain ng isang makapangyarihang First Lady like you. Inaakusahan kita na ikaw ay dudukot ng mga kabataan, ng mga bagets sa pamamagitan ng pakipagsabwatan mo sa DFA. Okay, ibang topic yan. Baka mapunta ako doon, no? Iba na naman yan. May pasabay. At sunod-sunod na yan, Lisa. Sunod-sunod na malaman ng taong bayan na ikaw ang kriminal. Okay? Ako wala akong kasong kriminal. Okay? Ay, baka dyan sa Pilipinas, hindi ko alam. Oh, 'di ba? 'Yun ang gawain ng Jutang Ginemes na 'yan. Okay, balik tayo dito. So kayo mga Syonga bells to the highest level, okay, yung mga binabato ni Lisa Tanas at ni Kuting at ni Cheloy, lahat kayo diyan na sirain si Morales, 'di ba? Hindi kayo magwawagi. Kasi majority of the Filipino people na nakarinig, I think how many viewers right now? Kung hindi nyo pa napanood mga hitad, panoorin nyo na. Alright? Okay. Ilan na ba tayo? Okay, sa ating kongregasyon. Alright? Tignan natin, ha? Okay, we have oh wow. 216,000 views sa YouTube pa lang, ha? 15 hours ago. So, hindi nyo pwedeng, may kaso yan. So, wag na paniniwala ng tao. Mga julul. Okay? Hindi siya convicted. Tinaniman siya ng tinaman. Napag-alaman ko pa nga kasi nag-usap kami off-cam, okay, na yung mga nagkaso sa kanya after namin mag-interview, nag-usap kami, tinanong ko siya talaga tungkol doon sa case kasi nabasa ko. So kaya nalaman ko na yun ay mga nabasura na yung mga previous cases niya at yung mga taong inutusan ng mga makapangyarihang tiwali during Noynoy administration, nag-sorry pa nga sa kanya na parang kung tama, Mr. Morales, i-correct mo na lang kung mali ako, kung tama ang pagkakaalala ko na nag-sorry kay Mr. Morales na napag-utusan lang siya. So see that, even before, panahon ni Noynoy, sumisira ng kinabukasan, sumisira ng pamilya, sumisira ng mga matitinong tao, etong mga inuutusan ng mga tiwaling taga-PDEA or mga tiwali sa gobyerno. Okay? So, paano ngayon malulusutan ito ni Marcos Jr.? Wala pang statement ang PDEA about this. Kukompose pa kayo ng kasinungalingan ninyo. Paano nyo sasabihin AI si Mr. Morales? Robot siya? Oh my God! Ano gagawin nyo ngayon? Umamin na kasi kayo o umalis ka na dyan, Kuting. Dahil alam mo naman sa sarili mo na nagpupulburon ka. Yan ang trip mo, kaya mahilig ka nga sa let it be, puro ka ganyan-ganyan, yung mga tipong rock and roll ang drama mo. Kanta kaya tayo ng rock and roll, di ba? Yan ang mga eksena mong, ay nako, Kuting Jr. So ngayon, ang ating aabangan, mga kababayan, tignan ko lang. Okay, tignan ko lang dito. Ang ating aabangan ngayon ay ang Senate hearing, okay? Senate hearing tomorrow alas 10. So, kung kayo po ay malapit, taga Maynila, o you are available tomorrow, I hope masuportahan natin si Mr. Morales kasi maraming pwedeng mangyari. And I hope hindi siya magurgor, but good thing na na-present na natin siya sa inyo. Kasi sa Senate hearing, pwede magdrama-drama o executive session o baka hindi i-ere or something-something. Alam mo na may ganyan ang kalakaran. Hindi man lahat, ganyan ang kalakaran sa Kongreso, sa Senado. Minsan pa dyan, kinakausap yung mga resource person na ito, limitahan natin, ito lang ang pwede mong sagutin at ito lang ang pwede mong sabihin. You know, but I believe Mr. Morales will not sell his